Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig maglabag-labag na tang with evidence. Ano tong balitang ito, kabibig? Pinalayas, itinaboy si BBM at Martin Romualdez na mga taga-Tacloban. Ito mga taga-Tacloban, ito yung mga constituents ni Martin Romualdez. Instead, ang hinahanap nila si VP Sara. Hala ka! Anong nangyari? Ito pa ha, may pasabog kabibig. Ito si kongresista, kongresista sa General Santos City na si Sherlyn Banias Nograles. Sinabi niya 95% ng mga taga-Gensan tutol sa impeachment ni BP Sara. At ito, grabing revelasyon ni Franco Mabanta tungkol kay Martin Romualdez na siya ang punot dulo sa impeachment ni BP Sara. Ito talaga ang totoong nangyari, kabibig. Dito natin malalaman kung sino ang ugat at planadong aksyon, planadong strategiya ni Martin Romualdez para kay VP Sara. Remember, no mga previous years, gusto ni Martin na magkaroon ng People's Initiative. Gusto ni Martin na tumakbong presidente. Remember that one. Pero, anong nangyari? Nag-alsa ang mga tao, lalo na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, pinakulong nila si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC para wala nang mag-leader-leader sa pag-aalsa sa gobyerno. 'Di ba? If you try to figure it out, at para mawala talaga ang mga Duterte sa landas nila, merong impeachment kay BP Sara. It's all about confidential funds. Malalaman natin kay Franco Mabanta ang stratehiyang ginamit ni Martin para i-control ang Kongreso at para masampahan si VP Sara ng impeachment. At grabe ha, pagtaboy ng mga taga-Tacloban kay Martin at BBM. Exclusive na panood. Ito kabibig, ito yung statement, ito yung trending at pinag-uusapan ngayon. Ito kabibig ha, wait for a while, i-share ko sa inyo ang ating lamang impormasyon. Naku, kakahiya no, itinaboy ka ng sarili mong kababayan, 'di ba? Ng sarili mong constituents kasi ayaw nila na ikaw ay pumunta at makipaghalubilo sa kanila kasi nakakasuka ka na. Hala ka. Ito kabibig. Ito, may manood tayo sa impormasyon na ating hagap. Sana may special statement si Martin dito. Ito na. Alam niyo ba, nagbigay doon ng tulong si former Speaker Romualdez, si Bongbong, hindi tinatanggap ng mga parents, ng mga bata. At humiling sila na kahit sa by phone makausap si VP Sara. Yung ating butihing Vice President, pumunta doon mismo. Pumunta, anong pizza yung doon? Kahapon, nandun si VP Sara. Tapos babatikusin nila na bakit daw nandun si VP Sara, hindi naman sa taga roon. Bakit nila babatikusin? Ano ba yung Tacloban? Ano ba yung Region 8? Kailan ba nahiwalay sa Pilipinas? Nakakalungkot kasi nung time na yon, mayroong nag-impo sa akin, members ng organization din namin sa Crime Watch, na ang isa sa mga kinakasama ng loob ng ating mga kababayan sa yung mabagal yung responde ng PNP. Isa yon. Kasi during incident, ilang kilometers lang yung layo agwat ng police station ng PNP. 1 kilometers. 1 kilometer. 1 kilometer. Ang lapit. More or less, umabot ng mahigit 2 hours yung responde nila. Kaya in fairness po doon sa mga barangay. Ito yung nangyaring Chukchak Chen, yung barilan doon sa Tacloban City sa isang eskwelahan. Ito yung nangyari kabibig. Official, saka doon sa mga ibang mga civilian natin na mga community doon sa lugar, sila pa mismo ang humabol at sila pa mismo yung nakahuli doon sa mga bata na gumawa ng krimen. Kaya nanawagan din ho tayo sa law enforcement, especially sa Region 8 at sa Kamkrame, na bakit pag may mga insidenteng ganyan, bakit ang tagal ng response ng ating kapulisan?
At remember, bakit ngayon nangyayari to sa panahon ni Secretary Angara? Bakit nung panahon ni BP Sara, napakaayos ng ating kagawaran ng edukasyon, Tama. especially ang Agree. DepEd. At inuugnay na naman nila na itong nangyayari ngayon, ay ito raw ay may kaugnayan sa Duterte. Alam naman natin na pinopolitika nila. Mhm. At doon din sa ibang mga vlogger, no, na naiinis ako doon. Kasi yung mga sinasabi nila na nabalitaan nyo ba na bakit daw pumunta si BP Sara doon? Hindi naman daw siya taga Tacloban. Bakit yung Tacloban? Nabili naman ng mga Romualdez? Ooh. Di ba? Oh, di ba? Yes. At saka, alam nyo ba, nagbigay doon ng tulong si former Speaker Romualdez, si Bongbong, hindi tinatanggap ng mga parents, Uy. ng mga bata. Hala. At humiling sila na kahit sa by phone makausap si BP Sara. Yung ating butihing Vice President, pumunta doon mismo. Ooh. Pumunta, siya yung kahapon, nandoon si BP Sara. Tapos babatikusin nila na bakit daw nandoon si BP Sara, hindi naman daw sa taga roon. Bakit nila babatikusin? Ano ba yung Tacloban? Ano ba yung Region 8? Kailan ba nahiwalay sa Pilipinas? Vice President siya. At Vice President siya, obligasyon niya yun. Tama. Kaya ito namang mga iba, pinopolitika nila. Mm. Ano, kunyari magbibigay ng tulong, kunyari parang sila yung may-ari ng pera ng bayan, ano si Speaker Romualdez, ano si Sani Angara, ano ba nagawa nila? Tama. Naglalabasan lang sila pag mayroong mga ganyang incident. Correct. Dapat yung funding dyan sa DepEd, gamitin nila sa tama at maayos. Bakit hindi nila ayusin yung seguridad ng mga eskwelahan? Na yan dapat ang mandatory, dapat bakit nakakapasok yung ganyan? Hinahayaan, tinotolerate ng Correct. ating. Hindi po yan kasalanan kung sino man. Kasalanan yan ng mga namumuno. Ano sabi ni Mayor Alfred Romualdez? Hindi kasalanan ng gobyerno, kasalanan ng mga parents. Hindi, para sa akin, kasalanan yan ng namumuno ng DepEd. Si Secretary Angara. Dahil siya yung may ano niyan eh. Siya yung may responsibilidad niyan. Kaya ang impact niyan, talagang walang pinagtaiba sa ating sa ating administrasyon ngayon. Talagang very negligence of nila, pagkukulang nila. Alam niyo ba, nagbigay doon ng tulong si former Speaker Romualdez, si Bongbong, hindi tinatanggap ng mga parents, ng mga bata. At humiling sila na kahit sa by phone makausap si BP Sara. Yun, kabibi, ang nangyari pala sa mga biktima. Oo. Ayaw nilang makipaghalupilo kina Bongbong Marcos at Bibi at ni Martin. Nagbigay ng donasyon or tulong, inayawan nila. Ang gusto nilang punta doon si VP Sara. Ang gusto nilang makita si VP Sara. Hala ka, nakakahiya. Kung totoo to, no, nakakahiya. Ano nangyari? I don't know kung nakapunta na ba ang presidente natin sa Tacloban City. Na-visit na ba niya ang mga naulila? But I don't know hindi kasi ako nag-update sa kanya. Hindi kasi ako updated sa mga galawan ni BBM kasi alam naman natin scripted. Kayo talaga, wag kayong ganyan. Presidente natin pa rin siya. At kahit sometimes hindi natin maintindihan ang mga sinasabi niya, pilitin natin siyang intindihin. Kasi presidente natin siya. Pilitin nating intindihin ang paghihirap ng Pilipinas ngayon. Kasi ang namumuno si BBM. So ang tanong, hanggang kailan tayo iintindi sa kanya? Hanggang walang tayong makain? Ay eto kabibig ha. Marami kasi ang mukhang bibig ng mga tao. Yung impeachment. Ang tanong, gusto ba ng tao na ma-impeach si BP Sara? Naku, nagkaisa sa Jensen kabibig. Ayaw nilang ma-impeach 95%, almost 100% sa Jensen. Ayaw ma-impeach si BP Sara. Ito kabibagingin natin. Nanindigan si General Santos City Representative Shirlene Banyas Nograles na mayoriya sa mga residente ng kanyang distrito ay tutol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Saad niya hindi lang basta tutol dahil overwhelmingly against ang mga taga-Jensen sa impeachment. Ito raw ang dahilan kaya no rin ang boto niya sa impeachment case sa Kamara bilang kinatawan ng kanyang distrito.
majority, no, sa aking observation, around 90+%, no? I should say 95% sa aking natanong, no, at ikot na konsulta ng mga sektor ay talagang ayaw na ma-impeach ang ating minamahal na Vice President. Aminado naman ng kongresista na may mga hamon ang kanyang political stance. Si Congresswoman Banyas Nograles ay isa sa 25 natatanging mambabatas na bumoto ng no sa ikalawang impeachment case laban sa nakinig Vice sila Presidente sa na nakalusot sa constituents nila. Kamara. Medyo challenging, no? Masasabi natin na may mga pressures din. But ako naman, tinatayuan natin kung ano sa tingin natin ang tama at tama. nararapat. So yun, kabibig ang nangyari. Very si Madam, tawag dito, talagang nanindigan talaga siya kabibig na kung ano ang boses ng kanyang constituents ay kanyang ipaglalaban. And speaking of impeachment, mga kabibig, ito pala ang rason. Pakinggan natin si Franco Mabanta, kabibig. Ito. And what was Martin's weapon of choice against Sarah? How did he begin the media and political black ops against Sarah in a way that he knew would stick? Do you know? Can you take a guess? The confidential funds was Martin Romualdez' idea. Ooh. How? Why did he think of that? As you all know, Martin is the engineer or the architect of the most efficient corruption blueprint of all time. I said this many times in this piece. Apart from being efficient, Martin looks at corruption with no restraint, with no soul, with no conscience. Wow. He views corruption quite No obviously soul, no as like this conscience. Olympic level sport where he's like the gold medalist, where he's like the world record holder. And because of that, he found so many creative and admittedly brilliant ways to steal. If we're talking about flood control, MOOE, the gold reserves, any of that stuff, Martin was so good at leaving no stone unturned. TJ Hero's episode Purposefully, she explains there how he even took the salaries of the janitors in Congress. Wild, unbelievable greed. So because of Martin's unparalleled understanding of how money moves within government and how to cover his ass while he's stealing, he knew that the confidential funds of Sarah, because there's confidential funds in multiple government agencies and offices all across the country, and he knows that that aspect is unreceipted, that he knows that a lot of that expenditure is not audited, at least not traditionally in the government sense. So he knew that if he called that out, it would look dirty, right? It would look dirty. Now, whether or not those confidential funds were actually used in a dirty way by Sarah is not the point. Martin used that aspect, he used that characteristic to make it look like Sarah was undeniably stealing. But he didn't do it altruistically. He didn't do it to save the day. Martin did it because he wanted to get Sara Duterte out of the way for 2028. His mentor, Gloria Arroyo, always said that the presidency is destiny. And Martin looked at her and said, no, the presidency is man-made. Because he has this preposterous, delusional, ridiculous, like disgusting levels of ambition. He wanted to be all-powerful. He wanted to be president in 2028. And he knew in order for that to happen, he needed to get Sara out of the way. So what did he do? He intentionally made sure that Sara and BBM were separated and eventually divorced. And it was one of the ugliest, nastiest president-vice presidential wars we've seen, probably the worst one ever. That was Martin too. In his mind, now that he had all the influence as Speaker of the House, now that he was stealing all those billions of pesos and eventually billions of dollars, he felt that if he got the vice president out of the way, he would have a clear path towards Malacanang in 2020. Oh. That's what he did. Oh, so yun pala talaga ang plano ni Martin. Nagkaletse-letse na ngayon, ala talaga. At plano pa rin hanggang ngayon. Kasi nagkaletse-letse na, alam nila na si BP Sara ay hindi sila papatutulugin kung siya ang uupong presidente, tinuloy na lang nila. Bahala na lang kung ano ang mangyayari. Ang tanong, kaya nyo bang patumbahin si BP Sara sa kanyang mga achievements? Take note, ngayon ang OVP, naka-receive ng very satisfactory rating galing sa DBM. Ang OVP take note, kahit konti lang ang kailang budget, pinakakaltasan pa nga ng mga kongresista, pero itinaguyod ng OVP ang kanilang budget. At because of that,
nakakuha sila ng very satisfactory rating galing sa DBM. Palakpakan natin si VP Sara. Pinapa-impeach, deadma, hindi stress, pero maganda ang output. Yan ang tinatawag nating totoong serbisyo. O ito kabibig ha, ang iilang mga serbisyong nagawa ni VP Sara para naman mahimasmasan yung mga bashers dyan. Let's watch this video. Oh, di ba? Ang ganda ng mga proyekto ni VP Sara. In Mindanao, public service is a commitment to unity, sustainability, and deep cultural respect. While the journey toward reaching every underserved community continues, our institutional partners have chosen to extend their hands to ensure help goes further. Today, we shine the spotlight on our exceptional Mindanao partners who help us reach the unreached. True public service recognizes and respects the unique cultural identities and urgent emergency needs of every community, fostering an environment of absolute equity. Mula po sa Ramadan Box, kung saan po tayo nagsimula, nagtuloy-tuloy na po, no? Nandyan na po yung mga maraming klaseng asistensya. Gusto ko rin pong ma-highlight yung mangrove initiatives natin. Pinapakita lang po ng OVP na wala po silang gustong barangay na maiwan o komunidad na maiwan. Dahil lahat gusto nila kasama sa pagbabago, kasama nating pag-angat. At kayo lang po ang nagbigay ng kapantayan sa amin dahil binigay niyo po sa amin yung mga services na hindi nabibigay ng ibang ahensya sa amin. During the search and rescue and retrieval operations ng mga bangkay ng mga Muslim brothers natin is napapansin ho natin yung kakulangan sa janaza kits. So that's when I started coordinating with them. This is, I think, the best project of the Office of the Vice President towards the Muslim community sapagkat ito ay naisip ng gobyerno Muslim para community. sa isa sa pinakailangan. Kaya kami ay nagpapasalamat sa Office of the Vice President. Grabe, ang OVP. I believe in the institution na yung mga projects ay nakakapaghatid ng magandang impact or benefits sa mga kababayan natin. Especially yung mga nasa laylayan ng ating lipunan. Patuloy na Ito ang bumuo totoong ng mga serbisyo. programa na nakakatulong talaga sa komunidad, sa mamamayan natin na mga Pilipino. Beyond cultural care, our collaborative efforts extend to protecting the land itself, planting deep roots to shelter families from disasters, while fueling education and food security at the Oh, grassroots. galing. Nakpakan na. Ito yung pinapa-impeach ni Martin. Dito napili namin in behalf sa mga barangay official. Ito kasi yung laging umaakyat yung ilog. Pinili namin na seedlings is Nara and Mahogany. Wow. Matibay na mga puno yan. Pang ano ng mga baha, mga landslide. Malaking pasasalamat namin sa tree planting. Isang halimbawa dito sa community namin. Galing ng VP natin. Yung mga bata Thank you pa. po na nabigyan mo ng pagkakataon ng aming school, na nabigyan ng bag ng pagbabago at school supplies po. Oh, Taos puso po ang aming pagpapasalamat. happy. Ang daming proyekto ng OVP. Grabe. Kaya very satisfactory Dako rating. ng tabang sir. Sa ka dyan nakasimana or moduha ba? Daghan salamat sa imong gihatag namong food pack. For your equal devotion, cultural stewardship, and invaluable collaboration, the Office of the Vice President proudly recognizes more than 650 partners Ooh. from our Mindanao satellite offices. To all our institutional partners, volunteers,
and awardees across Mindanao. Wow! Congratulations! Your shared milestone are the absolute Congratulations po bedrock sa of lahat ng our tumulong. nation building. Thank you for making the transformation visible. Daghang salamat sa inyong pakikiusa. Oh, kinikilabutan ako. Luzon, Visayas at Mindanao yan ha. At talagang yung mga tumutulong sa OVP na nakipag-partner sa akin na binibigyan talaga ng pasidungog. Pasidungog means appreciation ng Office of the Vice President. Oh, yun ba ang pinapa-impeach nyo? Hindi kayo nahiya. O mga congressman, ipakita nyo naman yung mga achievements nyo. Yearly. Parang si BP Sara lang yata ang may pinapakita. Kayo parang tagong-tago kayo. Di ba? Yun lang kabibig ang ating Lipak-Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Palakpakan naman sa ating OVP, sa ating mahal na Vice Presidente ng Pilipinas. Ang tanong, sa Office of the President, meron ba kayong papakita dyan na achievement ni BBM? Ay, kabibig, sabihin na sa SONA na lang daw. Sa SONA? Ano kaya ang sasabihin niya? Yun lang kabibig. Flood control project? Ay, ewan natin yan. Bye everyone. See you next time.